tayong mag-aaral at muli nating pag-aaralan yung pong sinasabi ng karamihan, ang pagkaalam ng karamihan, ang kanilang mga kinikilalang mga tagapagturo, ang pinakatrabaho ay ang pagbiministro, pagpapastor o yung pagtuturo ng Ebanghelyo. Kaya ganyan po silang nililimusan o dinadalhan ng kinikita. Dahil ang paniniwala ng karamihan, hindi dapat magtrabaho yung kinikilala nilang tagapagturo. Yan po ang ating pag-aaralan. Bago po tayo makarating doon sa paksang yan, alam niyo po, batay sa pagtuturo ng ating Panginoon Kristo, mas maganda po babasahin ko aklat po ng Mateo 24:11, pansinin po ninyo. Ito po ay babala at makikita sa mga huling araw. 24:11, ganito po ang ating matutunghayan. At magsisibangon ng maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Isang palatandaan na malapit ng araw ng paghukom ay ang pagdami po ng mga tagapagturo. Kung tawagin mga bulaang tagapagturo, bulaang propeta. Ano po ang gagawin ng mga bulaang propeta? Ganito po ang ating matutunghayan, aklat po ng Ikalawang Korinto, Kapitulo 11, talatang 13, Kapitulo 13, o Kapitulo 11, talatang 13, 14, 15. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdalayang manggagawa, na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. At hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay magpapakunwaring hanghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwaring ministro ng katwiran, na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Ang gagawin po ng mga bulaang propeta, magpapakunwaring ministro ng katwiran. Ang tunay ay dalay Biblia. Pati po yung tunay ay dala ay Biblia. Ang dala po ng mga bulaang propeta ay Biblia. Kahalintulad din po ng tunay na tagapagturo. Ibig sabihin, magkatulad. Kasi po magpapakunwaring ministro ng katwiran. Kaya ano po ang dapat gawin? Dahil ang tunay, Biblia ang dala. Yung hindi tunay, dala rin ng Biblia. Pero ang sabi ng ating Panginoon, maraming magsisibangon na bulaang propeta. Ang gagawin po ng mga bulaang propeta ay magpapakunwaring ministro ng katwiran. Kaya ang gagawin po natin, o ipinapagawa po ng Biblia, unang Juan, Kapitulo 4, talatang 1, pasinin po ninyo. Unang Juan 4:1, pansinin po ninyo kung ano nakalagay dito, kung anong ipinapagawa. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw ng mga bulaang propeta sa sanlibutan. Ano po ang ipinapagawa dahil sa pagdami ng mga bulaang propeta? Inyong subukin. Ibang termino po ng subukin, siya sa atin.
Kaya huwag po tayong maniniwala kagad kapag may nakikita tayong mga tagapagturo. Magsiyasat muna tayo. Ano po ang isa sa mga pagkakakilanlan sa mga bulawang propeta? Ganito po ang ating matutunghayan. Babasahin ko po sa inyo aklat po ng Mateo 23, talatang 3 hanggang 4. Dito po sa Magandang Balita, Biblia. Pasilin po ninyo kung anong pagtuturo dito. Kung anong pagkakakilanlan. 23:3. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos. Ngunit huwag ninyong tularan ng kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Ulitin ko po, ngunit huwag ninyong tularan ng kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigti sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga yun. Ano po ang pagkakakilanlan sa mga bulaang propeta? Isa sa mga pagkakakilanlan sa mga bulaang propeta, turo nila hindi nila magawa. Ibig sabihin, ipapagawa lang nila sa mga miyembro. Ano po ang isa sa mga palatandaan? Ulitin ko po yung 24. Nagbibigti sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao, ngunit di daliri, ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga yun. Kaya kita nyo, yung mga tagapagturo ninyo nagkukutis babae. Bakit po nagkukutis babae? Dadalhin nyo po sa kulungan, aasawahin. Bakit? Ang akala nila babae. Ipuhin nyo. Hipong babae. Bakit? Alam niyo po, yun po ang pagkakakilanlan sa mga bulaang propeta. Hawak po nila ay Biblia. Pero yung turong itinuturo sa Biblia, hindi po nila gagawin. Halimbawa po, bigyan natin ng pansin. Ikalawang Korinto 9:7, magbigay ang bawat isa. Ano po ang nakasulat doon? Mas maganda po babasahin ko. Ikalawang Korinto 9:7. Ito po ay paborito ng karamihan at alam ng lahat. Lalo na yung mga tagapagturo kung anong nakasulat dito. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ang nakalagay dito, bawat isa magbibigay. Ini-a-apply nila sa mga miyembro. Kaya pati yung mga bata, kinukunan nila ng abuloy o ng donasyon. Pati bata. Bakit mo kukunan ng... nakalagay bawat isa eh. Wala pa nga trabaho yung mga bata. Bakit mo kukunan ng abuloy o ng donasyon? Ngayon, alam ba ng mga ministro o mga tagapagturo ninyo ang ikalawang Korinto 9:7? Magbigay ang bawat isa. Tanungin ninyo, magagawa ba nilang magbigay? Dito po sa terminong magbigay ang bawat isa, kung magagawa nilang magbigay. Bakit? Ang tinakatungkulin nila, mangaral eh. Ang tinakatrabaho nila, mangaral eh. Paano sila nabubuhay? Binibigyan lang sila. Sa ibang sekta, lalo na sa iba't ibang sekta ng protestante, sa mga El Shaddai, mula sa mga tithes, pera pa yung mga abuloy o mga donasyon. Sa Iglesia ni Manalo, pinalalabas nila 5 beses. Bawat reliyon po, meron pong tinatawag na doktrina o turo.
Lalo na sa Iglesia ni Manalo, meron po siyang tinatawag na pandoktrina. Pandoktrina 19. Ang turo po ni Manalo, 5 beses. 4 sa araw ng linggo, pero Huwebes. Ang Huwebes po, 1. Yung pong linggo, 4. Pati mga bata magbibigay. Kasi nakalagay ito, bawat isa. Naalala ko po, kasi po ang Iglesia ni Manalo, ikinukumpara nila sa Yakuza. Ang Japan po, meron pong Yakuza. Ang Pilipinas, meron pong Iglesia ni Manalo. Ang Yakuza po, sa pagkaalam ko sa mga tunay na sindikato, o kung tawagin sa iba ay mafia, ang kinukuna lang yung mga negosyante. Yung may pera lang ang reliyon po, pati yung mga walang trabaho, kinukunan, pati mga bata, kinukunan ng abuloy. Ang papasinin po ninyo, yung tagapagturo. Kung umaasa lang sa bigay, paano siya makakapagbigay? Magagawa ba niya yung utos? Hindi. Na magbigay ang bawat isa, hindi niya magagawang magbigay. Kaya ako sinasabi sa inyo, si Manalo meron siyang turo. Si Manalo ba, magagawa ba niyang magbigay kahit isa lang dito sa 5? Hindi. Yung ministro, hindi rin. Ilang taon ang pagbiministro sa Iglesia ni Manalo? 13 years. Pero pa yung ASPO. Alam ba niya na hindi niya magagawang tunay ang pagbibigay ng apo? Hindi alam. Di ba nag-aral sila sa isang university, mangmang? Bakit sila nagiging mangmang? Hindi na alam na nagkukunwari sila sa pagbibigay ng apulo Paano sila nagkukunwari? Galing sa tulong ang kanilang ibinibigay. Saan at kailan sila nagkukunwari sa pagbibigay? Sa panahon ng pagsamba o pagtitipon. Hindi ba nakikita ng tunay na sa kanilang pagkukunwari? Nakikita. Kaya ang tawag sa kanila, manggagawang taksil. Isaias 24:15-16. Maraming nakakaalam, lalo na, maraming nakakaalam ang nagbabasa ng Biblia pero hindi naintindihan. Yung po bang turo ng Biblia, hindi pwedeng i-apply sa ministro, sa isang tagapagturo. Ito ang hindi nagiging paksa, hindi nagiging issue. Dapat tinatanong mo, ministro, ilan ang turo mo? Gawin mo muna. Ipakita mo muna sa amin kung paano ka makakapagbigay. Bago ka magbigay. Paano tatanggap? Kaya po sinasabi ko sa karamihan, kayong mga miyembro, huwag kayong magdala ng mga abuloy sa inyong kapilya. Bakit? Bakit po hindi kayo dapat magdala? Walang silbi. Dahil ang bibigyan nyo, yung bibigyan nyo para madaya kayo, nagkukunwari sa pagbibigay. Hindi niya magawa yung utos ng Diyos. Alam niyo po, si Manalo at ang kanyang mga ministro, hindi kumikilala sa Diyos. Lalo na po yung mga miyembro. Mas maganda po, babasahin natin. Para hindi tayo nagmumukhang nagpaparatang lang. Unang 1, Kapitulo 2, talatang 3-4. At sa ganito ay nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ang kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Yung bang kinikilala ninyong ministro o tagapagturo, alam ba nila ang 2 Korinto 9:7? Alam. Magagawa ba nila? Hindi. Bakit hindi nila magagawa? Wala silang karapatan magtrabaho. Kasi ang pinakatungkulin nila, mangaral, magturo. Pero yung turong itinuturo nila, hindi nila magagawa. Ipapagawa lang nila sa mga miyembro. Mas maganda, babasahin ko po sa inyo, aklat ng Roma, Kapitulo 2, talatang 21. Pasinin po ninyo,
kung anong nakalagay rito. Pasinin ninyo kung anong nakalagay rito. Kapitulo 2, talatang 21. Ikaw na nagtuturo sa iba, bakit di mo turuan ang iyong sarili? Ikaw na nangangaral na bawal maglakaw, bakit ka nagnanakaw? Dapat po, kung nasasabi ng mga tagapagturo, magbigay ang bawat isa, turuan mo nila ang kanilang sarili. Paano po kayo makakapagbigay ng abuloy kung deklarado na wala kayong karapatan magtrabaho? Ang pinakatrabaho nyo, mangaral. Paano po kayo kakain? Paano kayo mabubuhay? Lalo na po yung pagbibigay. Hindi nyo po magagawang magbigay. Walang nakakaalam yan. Nakalagay po, 2 Korinto 9:7, magbigay ang bawat isa. Ini-a-apply sa mga membro, pati bata kukunan ng abuloy na wala pa naman trabaho. Kung sino lang po yung kumikita, siyang magbigay. Paano magbibigay yung walang karapatan magtrabaho? Sino yung walang karapatan magtrabaho? Mga ministro, mga tagapagturo, mga pastor. Hindi po kumikilala sa Diyos. Lalo na kung ang turo sa inyong reliyon, halimbawa sa Iglesia ni Manalo, 5 beses. Yung tagapagturo ninyo, hindi mo pala magbigay. Dapat kilalanin nyo muna yung kinikilalang tagapagturo kung makakapagbigay siya ng abuloy. Pagkatapos, babasahan pa kayo ng May 6. Ganun ang pag-uugali ng iba Babasahan pa kayo ng May 6. Ganito po ang ating matutunghayan. Pasinin po ninyo kung ano nakalagay sa 2 Korinto 9:6. Sa magandang balita, bigla ko babasahin. Tandaan ninyo ito. Ang naghahasik ng kaunti ay maghahani ng kaunti. Ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Tuturuan kayo ng mga tagapagturo ng May 6. Mga kapatid, saan kayo lulugar? Sa kaunti? Kaunti nga ani. Sa marami? Marami nga ani. Kung matalino lang po yung mga miyembro, teka muna kapatid kayo walang inihahasik kahit 5 lang bakit tumaani kayo ng marami? Kita mo si Manalo, walang inihahasik. Meron siyang eroplano. Meron siyang bahay sa Forbes Park. Meron siyang helicopter. Walang hinihahasik kahit konti. Kahit 5 wala. Meron siyang magandang opisina. Ikaw, ministro, pagka nasa labas ka ng Pilipinas, dadaling ka sa abroad, may kotse ka, may bahay ka, hindi ka pa rin makalabas Hindi ka pa rin makahanap. Pati asawa mo, bawal magtrabaho. Hindi kayo makakahanap ng tuturuan. Paano po? Kaya bago po kayo, hindi po utos po ng Diyos ang magbigay ng abuloy. Ang isa sa mga nakalulugod sa Diyos ay ang pagbibigay ng abuloy. Kaya ang iba, binabasahan po ng Hebreo Kapitulo 13, talatang 16. Pakinggan po ninyo. Ang pagbibigay ng abuloy, nakalulugod. Babasahin ko sa inyo. Hebreo Kapitulo 13, talatang 16. Pasinin po ninyo ang isa sa mga nakalulugod sa Diyos. Datapot ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy ay huwag ninyong kalimutan, sapagkat sa mga gayong hahin ang Diyos ay totoong nalulugod. Ang isa sa mga nakalulugod sa Diyos ay yung pagbibigay ng abuloy. Pero sino po ang bibigyan? Batay sa Biblia. Hindi po batay sa iba't ibang reliyon. Sinong bibigyan ng abuloy? Lalo na nakalagay sa 2 Korinto 9:7. Magbigay ang bawat isa. Mas maganda po babasahin natin. Para hindi po tayo, kung sino ang dapat bigyan ng abuloy. Ganito po ang ating mababasa. 2 Korinto Kapitulo 9, talatang 12-13. Pasinin po ninyo. Ganito ang pagtuturo ng banal na kasulatan. Kung sino dapat bigyan ng abuloy.
Kasi po ang nangyayari, ang binibigyan nyo ng abuloy, yung walang karapatan magtrabaho sa inyong reliyon. Pagdating sa Biblia, sinong dapat bigyan ng abuloy? Mas maganda, babasahin ko muna sa inyo, 2 Korinto 9:12-13. Ganito ang pagtuturo. Ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang makatutugon sa kanilang pangangailangan, kundi maging dahilan panangwalang hanggang pagpapasalamat nila sa Diyos. Ang bukas palad ninyong pagbibigay ay magpapatunay sa kanila na matapat ninyong tinatalima ang mabuting balita ni Kristo. Dahil yan, magpupuri sila sa Diyos. Sino po ang dapat bigyan ng abuloy, mga kapatid? Sino po yung mga kapatid na yon na dapat bigyan ng abuloy? Ang nagtuturo nito, hindi po ako, kundi binabasa ko lang. At hindi rin po si Manalo at ang kanyang mga ministro. Sino? Si Pablo. Si Pablo rin po ang magtuturo kung sino yung mga kapatid na dapat bigyan ng abuloy. Ganito ang ating matutunghayan. Aklat po ng Roma, Kapitulo 15, talatang 26. Ngunit ngayon, pupunta muna ako sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga kapatid doon, sapagkat minabuti ng Macedonia at Akaya na magpadala ng abuloy para sa mga maralitang kapatid sa Jerusalem. Alam niyo po, kung ang iba binabasa yung 2 Korinto 9:2-3, nag-ipon sa loob ng 1 taon. Ang ginawa ni Manalo, namulot ng talata, meron po siyang tinatawag na blue book, dating libreto. Nag-iipon sila sa loob ng 1 taon. Ang motibo-tipon sa construction. Yung po ang tinatawag nilang hahing pasasalamat na pera. Kaya, sino nagtuturo sa 2 Korinto 9:2-3 na nag-ipon sa loob ng 1 taon? Si Pablo. Sino nag-ipon nag-ipon sa loob ng 1 taon? Macedonia at Akaya. Kanino ibinigay? Di po sa construction po ba? Kagaya ng sa iglesia ni Manalo? Hindi po. Tuloy natin ang basa. 25. Ngunit, ngayon, pupunta muna ako sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga kapatid doon, sapagkat minabuti ng Macedonia at Akaya na magpadala ng abuloy para sa mga maralitang kapatid sa Jerusalem. Sino po yung bibigyan nila ng tulong na yung mga maralita, sa ibang termino, duka? Ano po yung itutulong nila sa mga duka? Hindi po kapidya. Hindi po tipo sa construction. Tuloy natin. Malugod nilang ginawa yun at talaga naman dapat nilang gawin, sapagkat ang mga hentil ay nakabahagi ng mga pagpapalang espiritual ng mga Hudyo. Nararapat nilang tulungan nila ang mga Hudyo sa magitan ng kanilang pagpapalang material. Bibigyan mo yung dukha o yung mga maralita, kapwa mo kaanib. Sila ang dapat bigyan ng abuloy. Hindi po yung walang karapatan magtrabaho. Hindi po yung ministro. At lalong hindi po ang motibo ng pagbibigay ng abuloy tipon sa construction. Hindi po. Dito maraming nadaya. Bakit kailangan bigyan yung mahihirap? Sino ba nagtuturo rito? Si Pablo. Si Pablo rin ang magtuturo. Hindi po tayo. Babasahin lang natin. 2 Korinto Kapitulo 8, talatang 12-13, batay po sa pagtuturo ng banal na kasulatan. Sapagkat kung bukal sa kalooban ng pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Hindi sa ibig kong magaanan ng iba at mabigatan naman kayo. Masagana naman kayo ngayon. Marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mangailangan, sila naman ang managana. Sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, pareho kayong nakatulong sa isa't isa. Naganap sa inyo ang sinabi ng kasulatan. Ang nagtipon ng marami, hindi lumabis. Ang nagtipon ng kaunti, hindi naman kinulang. Hindi po abang buhay, tutulong ka doon sa mga mahihirap. Tutulungan mo yung mahihirap para umangat sa buhay. Ngayon,
Ngayon, kapag ka ikaw na tumutulong, ikaw naman ang mangailangan ng tulong, bibigyan ka. Give and take. Eh ano pong itutulong sa mga mahirap? Kung meron po kasing isang matalinong tao, imbes na isda ang dapat ibigay, eh gamit sa pangingisda. Bakit ito pong ganitong mga pagtuturo yung gamit sa pangingisda, bakit hindi pwedeng i-apply sa mga tagapagturo? Pero yung sekta, pwedeng magnegosyo. Pero yung ministro, pati asawa, bawal magtrabaho. Kaya yung ministro, tsaka yung asawa, abang buhay silang bibigyan ng abuloy. Eh nung inahasahan ng mga nagbibigay ng abuloy, Diyos nang bahala sa kanila. At yung binibigyan, sila nang bahala doon sa ibinibigay. Kaya yung binibigyan ng abuloy, hindi naniniwala sa Diyos. Hindi naniniwala. Bakit? Hindi siya hihingi ng biyaya sa Diyos. Hihingi siya sa mga miyembro. Ngayon, yung mga miyembro, bahala ng Diyos sa kanila. Hindi ang magagarap po yung mga kapilya. Hindi naman manalalanin yung ministro na para bigyan siya ng Diyos ng biyaya. Dapat araw at gabi, nasa kapilya ka na. O manalangin ka para bigyan ka ng biyaya ng Diyos. Hindi. Maghihintay siya na magdadala ng abuloy. Kaya yung kapilya ninyo, dalahan lang ng abuloy. Bakit ka nagdadala ng abuloy? Para pakainin yung walang karapatan magtrabaho. Sino yung walang karapatan magtrabaho? Yung mga ministro, mga tagapagturo ninyo. Pagdating po sa Biblia, ang bibigyan mo yung mga mahihirap. Kaya po, kikilalanin ninyo kayong mga nagbibigay. Anong kalagayan ninyo? Kasi po sa Iglesia ni Manalo, ang pinakamarami sa kanila mahihirap. Sila pa rin, yung mga mahihirap na yan, sila pa rin ang nagbibigay. Para payamanin yung mga tagapagturo nila. Para hindi po magtrabaho. Dapat si Manalo, namumuhunan na siya. Namumuhunan na. Meron na siyang eskwelahan, hospital, kung ano. Yung ministro gagawin niyang tagalinis ng banyo. O yung mga asawa, gagawin tagalinis ng floor o ng tags ng sahig. O kaya, mas maganda. Sasabihin niyo sa isang ministro, ikaw, mag-shine ka ng sapatos. Imbes na kukuha ko ng mga sundalo, mga kapatid natin na imbes na kukunin ko nagtatrabaho sa gobyerno, kayo na lang magiging security ko. Kayo mga ministro. Hindi pwedeng gawin yun. Gagawin ba ni Manalo na, ikaw ministro, Ramil Parba, job ventilasyon, gagawin ko kayong mga security. Imbes na magtatayo tayo ng security agency, o kukuha tayo ng security agency, kayo na lang gagawin security. Bakit? Para magkaroon kayo ng trabaho. Nangyayari po, napakarami po ng mga dadalhan ng abuloy. Deklarado po yung magbibigay ng abuloy, ang daming binibigyan ng abuloy. O umaasa sa abuloy. Kasi ang paniniwala ng karamihan, kaya sila nagdadala kasi po nangangatwiran yung iba para maipalaganap ang salita ng Diyos. Maipalaganap. Para po may puno. Kung minsan ginagamitan tayo ng talata, ng kasabihan na, paano gagana yung sasakyan kung walang panggasolina? Tama. Talagang hindi naman gagana. Kayo po, tinatanong ko kayo. Si Manalo may kotse, may bahay, may pagkain. Bakit nagtatago siya? Huwag mo sasabihin na lumalabas siya. Meron siyang tinatawag na Eagle Broadcasting System. Hindi siya makikita na nagtuturo. Meron po ba kayong bawat isa po? Tingnan niyo yung mga tagapagturo ninyo. Meron pong cellphone. Magagawa ba nilang magturo ng live
gamit ang kanilang cellphone. Hindi pa sila pinahihintulutan. Bakit? Paano kikita yung Net 25? Paano kikita yung mga radio station nila? Paano sila makakakuha ng sponsor? Bawat ministro, meron ng cellphone. Baka hindi lang pang-araniwang cellphone ang hawak nila. Kasi po nakikita ko, karamihan ng mga ministro merong Facebook eh. Di meron silang cellphone. Kung may Facebook ka, pwede kang mag-live. Pwede kang mag-reel. Bakit hindi nila ginagawa? Bawal. Bakit bawal? Kasi meron silang Eagle Broadcasting System. Paano kikita? Kasi ang interest nila kumita eh. Hindi para magturo. Kaya subukan ninyo ang inyong mga tagapagturo. Alam niyo po, kaya kuminsan nasasabi ko, kuminsan tinatakot yung mga membro. Alam mo, kuminsan binabasahan tayo ng talata ng iba. Alam mo, kapatid, sabi niya, magbalik loob ka na, malapit na ang araw ng paghuhukom. Ginagamitan ako ng ganong termino eh. Teka muna, nasasabi mo ba yan sa akin? Kay Manalo, bakit hindi mo ituro? Ako wala akong pag-aari na eskwelahan, hospital. Wala akong eroplano. Kaya kung dumating man ang araw ng paghukom, wala akong ipasusunog. Si Manalo, meron siyang eroplano, meron siyang bahay sa Forbes Park, meron siyang helicopter, meron siyang magagarang sasakyan, meron siyang magandang opisina. Bakit hindi mo sinasabi sa kanya? Alam mo po kasi ang iglesia ni Manalo. Lalo na ngayon, tinatakot nila ang mga membro. Alam niyo po kung bakit nila tinatakot ng mga membro? Kasi lumalala yung krisis. Kapag ka lumalala yung krisis, siyempre, imbes na ibili nila ng pagkain, kailangan makapagnakaw kasi yung ministro eh. Sa paanong pamamaraan na nakakapagnakaw yung ministro? Tatakutin niya yung mga membro, mga kapatid. Magtumalga na kayo sa gawain paglilingkod sa Diyos. Malapit na ang araw ng paghukom. Wala naman kasing matalino sa mga membro kung meron pong matalino, alam niyo po kung bakit hindi nakakapagsalita yung mga membro? Mas maganda babasahin na. Biblia ang pasasagutin natin, Hebreo, Kapitulo 10, talatang 25. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, nagaya ng iba, nagaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Ano po ang hindi ginagawa sa kanilang mga pagtitipon o pagsamba? Mag-aralan sa isa't isa. Ano po yung ibig sabihin ng mag-aralan? Magturuan. Kung tinuturuan ka ng mga ministro o mga malapit ng araw ng paghukom, mga kapatid, kung matalino po yung mga membro at meron silang karapatan na magsalita, pwede nilang turuan yung mga, hindi nga ini-emphasize yung mga aralan sa isa't isa o magturuan. Pwede nilang sabihin yun sa ministro na, kapatid, sige, pupunta kami sa ating tinatawag na pagtitipon o pagsamba. Pero hindi na kami magdadala ng abuloy. Kasi malapit ng araw ng paghukom. Alam mo kung anong mangyayari sa araw ng paghukom, babasahin natin sa 2 Pedro, Kapitulo 3, talatang 10, masusunog lahat. Kaya hindi na kami magdadala ng abuloy. Sasabihin ba ng ministro yun? Mga kapatid, paano ako kakain Hindi, magbenta ka ng kapilya. Magbenta ka ng eskwelahan. Kasi si Manalo, nagagawa niyang magbenta ng pag-aari ng reliyon o sekta. Ikaw bilang ministro, bakit hindi mo magawang magbenta ng kapilya para may makain ka? Kasi bawal sa'yo magtrabaho Kasi po ang naging layunin ni Manalo at ang kanyang mga ministro, koleksyon.
sinasabi ko po, sa inyong mga pagtitipon o pagsamba, hindi nyo pwedeng turuan kasi mga tagapagturo ninyo. Hindi nyo pwedeng turuan. Di ba nalalapit ng araw ng paghuhukom? Naghihirap ka bilang miyembro. Eh di kailangan pakinabangan mo na yung, imbes na ibigay mo sa kanya, ibigay mo sa pamilya mo. Para may makain. Para guminhawa ang inyong buhay bago man lang sumapit ang araw ng paghuhukom. Kasi marami na kayong ipasusunog. Sino magtuturo sa mga ministro ni Manalo? Narito na po yung mga ipasusunog natin sa araw ng paghuhukom, mga kapatid. Alam niyo po, kung palabasa lang kayo ng Biblia, mas maganda babasahin ko. Abakuk. Ganito ang ating mababasa sa Abakuk Kapitulo 2. Kasi po, hindi po binabasa ito ng iba't ibang reliyon. Kung anong mangyayari sa araw ng paghuhukom. Babasahin ko sa inyo Abakuk Kapitulo 2. Kung anong mangyayari sa mga inimbes. Kaya kung minsan sinasabi ng iba, magkasya na lang kayo sa kinakain. Ito po, Kapitulo 2, talatang 14. Hindi ba si Yahweh na makapangyarihan ang may sabi nito? Nagpapakahirap ang mga tao para lamang masunog ang kanilang itinayo at pinagpagalan. Kung nasasabi ng mga ministro o mga tagapagturo, malapit ng araw ng paghukom, mga kapatid, huwag ka na magbibigay. Siya nung mamumblema pagka hindi kayo nagbigay, yung ministro. Bakit? Porsyentuhan. Para kumain siya, kailangan merong papasok na abuloy. Kasi karamihan ng mga kaanib, sinasabi naman nila, alam niyo po, ang aming reliyon, kahit sa bansa meron, may mga kapilya. Ang dami palang ipasusunog sa araw ng paghukom. Yan ang sinasabi ko, maging matalino kayo. Kaya nagiging masama yung pagbibigay ng abuloy sa inyong reliyon. Ang bibigyan ninyo. O para kumain, yung ministro, yung tagapagturo. Bakit? Wala siyang karapatan mangaral Ayaw magturo. Ayaw nang magtrabaho. Wala siyang karapatan magtrabaho. Ang pinakatungkulin po nilang mangaral. Ituturo ba nila, mga kapatid? Kami sa araw ng pagsamba o pagtitipon, nagkukunwari kami sa pagbibigay ng abuloy. Kasi galing sa tulong. Alam niyo po, mga kapatid, ang mga ibinigay ninyo, nakikita niyo. Eskwelahan, hospital, kapilya. Masusunog lang ito sa araw ng paghukom. Walang magtuturong ganyan. Kasi kailangan pa nilang makuhanan ng mga miyembro. Kaya po ang kapilya ninyo, padalahan lang ng pera. Walang pagkakaiba po sa remittance. Buti sa remittance, pagka nagpadala ka ng pera, ang padadala mo yung pamilya mo. Magdadala ka ng pera sa kapilya, para kang naghulog ng pera sa dagat. Bakit? Kahit na gumamit ka man ng submarine, hindi mo na makikita. Nakikita ko ang dami kong pasusunog nyo. Uulitin ko po ang basahin Kasi akala nila, gagara po ng aming mga kapilya, mga kapatid. Solemn ang mga pagsamba. Tuloy natin. Hindi ba si Yahweh ang makapangyarihan? Ang may sabi nito, nagpapakahirap ang mga tao para lamang masunog ang kanilang itinayo at pinagpagalan. Sayang. Kung nakikita mo nang nagkukutis babae ang inyong kinikilalang ministro, tungkulin niyang mangaral, ayaw lumabas, huwag mo nang bigyan. Buti nga po yung
Ang pagkakaiba ng mga tagapagturo sa baboy, ang baboy po kasi, sinisira lang niya yung pagkain. Ang ginagawa po ng iba't ibang reliyon o mga tagapagturo, ginagamit na puhunan o kapital. Sino ang unang dinadaya? Yung mga membro. Anong ginagawa sa mga membro? Iginigisa sa sariling mantika. Ang ipinakikilala nila, paglilingkod. Ang ginagawa nila, pagninegosyo. Kaya ang nangyayari po, kaya sila nagbibigay ng amuloy para pakainin yung mga walang karapatan magtrabaho. Hindi lamang po pakakainin, payayamanin pa habang buhay. Kaya yun ang sinasabi ko, mawala man yung corruption sa panig ng gobyerno. Kung ang mga tao dinadala nila ang kanilang kinikita sa kanilang simbahan, sa kanilang sambahan, sa kanilang sekta o reliyon, yung mga dinadalhan nila ng yaman, hindi naniniwala sa Diyos. Pati na yung mga miyembro, hindi naniniwala sa Diyos. Hindi ba utos ng Diyos magbigay ng abuloy? Utos. Pero hindi magagawa ng tagapagturo ninyo. Anong ginagawa? Nagkukunwari para makapandaya. Sinong dapat bigyan? Mga mahihirap. Hindi po yung nakakapagpahirap. Kaya nga po sa isang reliyon, lalo na sa Iglesia ni Manalo, meron po akong ditong Ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, 6, pagkatapos tatalon po siya ng 11-12. Alam niyo po, pagka binanggit natin ng Ikalawang Tesalonica, ang nasa isip kagad ng, lalo na yung mga kaanib ng, mga tamad na tao. Oo, sa mga tamad na tao, ang 6, 11-12. Nasaan yung 7 hanggang 10? Nawawala. Hindi po ba ang pinakatungkulin nila mangaral? Bakit hindi nila itinuturo ang 7 hanggang 10? Magandang balita Biblia. Sa Iglesia ni Manalo po, bawal tulungan ng mga tamad na tao. Sinong tutulungan ng mga miyembro? Yung mga walang karapatan magtrabaho. Ano po ang pagkakaiba ng walang karapatan? Ito po yung walang karapatan magtrabaho, tsaka yung tamad na tao. Parehas lang yan. Ang pagkakaiba lang po nila, ito po ang tamad na tao, pwedeng turuan. Katulad ng 6, 11, 12. Ito po, sila magtuturo. Ito po, aklat ng Iglesia ni Manalo mula sa kanila. Mga mensaheng iatid sa dadalawin. Page 36. Ipinagbabawal ng Diyos na tulungan ng taong tamad. Ulitin ko po. Ipinagbabawal ng Diyos na tulungan ng taong tamad. Sinong tutulungan nila? Yung walang karapatan magtrabaho. Kasi umaasa sa tulong, walang karapatan magtrabaho. 6, aming iniutos nga sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, na kayo'y magsihiwalay sa bawat kapatid, na lumalakad ng walang kaayusan, at hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin. 6. Ito na yung 11-12. Sapagkat aming nababalita ng ilan sa inyo na magsisilakad ng walang kaayusan, na hindi man lamang nagsisigawa, kundi mapakialam sa mga bagay ng iba. Sa mga gayon nga ay aming iniutos at ipinamamanig sa Panginoong Kristo na sila'y magsisigawang may katahimikan at magsikain ng kanilang sariling tinapay. Tuturuan nila yung mga kaanib. Kasi hindi dapat tulungan yung taong naman. Ipinagbabawal ng Diyos batay sa kanila. Ginamit nilang talata 6, 11, 12. Sino po yung tutulungan ng Iglesia ni Manalo sa magitan ng voluntary contribution? Mga ministro. Bakit sila umaasa sa tulong? Walang karapatan magtrabaho. Bakit? Hindi po kasi binabasa ang 7 hanggang 10 magandang balita Biblia. Ikalawang Tesalonica. Ito po ay tungkol sa mga tagapagturo. Dito marami nagdaya. Kaya tinatanong tayo ng mga kaanib. Magano po kayo ng
lalo na sa mga taga-pagturo. Basahin lang nila. Ito pong ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3. Pansinin po ninyo kung ano nakalagay rito, bakit tayo nilang ituro sa kanilang mga miyembro. Sino man pong nagpapakilalang tagapagturo, lalo na sa mga ministro ni Manalo. Si Manalo at ang kanyang mga ministro, hindi po nila itinuturo ang 7 hanggang 10. Babasahin ko po. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho ng kami nariyan pa. Ang tinutukoy bang trabaho ni Apostol Pablo ay yung pagmiministro o yung pagtuturo ng Ebanghelyo? Hindi po. Hindi po. Kaya nga, ang iba't ibang reliyon o sekta hindi binabasa ito. Lalo na sa Iglesia Manalo. Tuloy natin. Babasahin ko muli ang 7. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ng aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho ng kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man ang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito, hindi dahil sa wala kaming karapatan maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo bigyang halimbawang dapat sundan. Bago kayo, ito po sa 9 bago ka magturo sa iba, tuturuan mo muna yung sarili. Tinuturuan mo magtrabaho ang iba. Eh ikaw? Alam niyo po, bago ko na ituloy ng cheese, babasahin ko muna ang nasa Roma, Kapitulo 2, talatang 21, kung ano nakalagay rito. Roma, Kapitulo 2, talatang 21. Ikaw na nagtuturo sa iba, bakit di mo turuan ang iyong sarili? Ikaw na nangangaral na bawal magnakaw, bakit ka nagnanakaw? Tuturuan mo yung mga miyembro na magtrabaho. Huwag silang maging tamad. Dahil ipinagbabawal ng Diyos na pakainin ng taong tamad. Eh sino pakakainin ng mga miyembro? Yung walang karapatan magtrabaho. Sino po yung walang karapatan magtrabaho? Yung mga ministro, pati asawa ng ministro. Bakit hindi nila turuan ang kanilang sarili ng ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 7 hanggang 10? Itinatago nga nila. Hindi nila itinuturo sa mga miyembro. Babasahin ko ang 9 hanggang 10. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatan maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo bigyang halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa ninyo kami. Ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sino mang ayaw gumawa. Alam niyo po kung bakit nagkakasala yung nagbibigay ng abuloy? Kung bakit nagkakasala yung nagbibigay ng abuloy? Sa kabila ng utos ng Diyos ang magbigay ng abuloy. Kasi ang pinakakain niya yung walang karapatan magtrabaho. Kung tutusin, hindi siya dapat pakainin. Utos, huwag pakainin ang ayaw gumawa. Sino man siya? Eh, ang tunay na ministro, nagtatrabaho para maging halimbawa. Hindi ang tungkulin po nila mangaral. Bakit nila itinatago ito? Eh, kailan nyo pa malalaman? Binibigyan mo ng pagkain. Binibigyan mo na siya ng bahay. Binibigyan mo na siya ng kotse. Binibigyan mo na siya ng eroplano. Binibigyan mo na siya ng bahay sa Fort Best Park. Binibigyan mo ng opisina. Bakit hindi lumabas? Para magturo. Hindi yung mga member na lang sa panahon ng pagtitipon. Sasabihin ba ng ministro, mga kapatid, huwag nyo kaming tularan. Kasi kami nagbibigay galing sa tulong. Nagkukunwari kami sa pagbibigay ng abuloy. Mawala kaming karapatan magtrabaho. Kaya ganyan namin hindi pinabasa ang ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 7 hanggang 10. Pero ang tunay ng ministro pala nagtatrabaho. Eh, kailan niyo pa malalaman? Alam niyo po, bago hukuman ang sanlibutan, ang layunin ng Diyos kaya kailangan ipangaral sa buong sanlibutan ng Ebanghelyo.
Mas maganda babasahin natin. Unang Timoteo, Kapitulo 2, talatang 3 hanggang 4, pakinggan po ninyo kung anong layunin ng Diyos bago niya hukuman ang sanlibutan. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at makakaalam ng katotohanan. Alam niyo po, bago hukuman ang sanlibutan, kailangan maipangaral muna sa buong sanlibutan. Paano kung itinatago nila ang mga talata ng Biblia? Magpapakunwari na waring ministro ng katwiran. Pagka pinabasahan mo ng talata, ayaw. Kahit bayaran mo, ayaw. Kasi magpapakunwari na waring ministro ng katwiran. Kaya kulang ang kanilang turo. Nakakapandaya. Sa kabilang nakulang, yumayaman sila. Nabubuhay na lang sila sa bigay na donasyon. Ang yayaman. Alam niyo po, kung babasahin natin ng 12:32 ng Deuteronomy, huwag mong daragdagan, ibabawasan. Huwag magsihigit sa mga bagay na nasusulat. Unang Korinto 4:6. Kasi po, sa inyong mga pagtitipon, hindi nyo pwedeng turuan kasi yan ang inyong mga kinikilalang tagapagturo. Kung nagagawa niyong turuan, kasi po, hindi nila itinuturo eh. Kumisan, binabasahan kasi ako ng mga membro. Alam niyo mo, kapatid, bawat isa magbigay. Tama. Tama yung nakasulat eh. Pero, pwede po bang itanong nyo sa inyong kinikilalang tagapagturo kung makakapagbigay? Magagawa ba niyang magbigay? Kahit isa lang. Hindi. Magagawa ba niyang ituro na siya ay nagkukunwari sa... Hindi. Magagawa ba niyang sabihin na sa mga tao, narito na po ang mga ipasusunog natin sa araw ng paghukom? Hindi rin. Paano pa niya makukuhanan ng ang mga miyembro ng Abuloy kung magsasalita sila ng totoo? Dapat bigyan sila ng karapatan na magsalita. Itong mga miyembro. Pagka hindi mo binigyan ng karapatan, kaya akala nila tunay na pagsamba ang isinasagawa nila. Hindi po. Hindi tunay na pagsamba o pagtitipon. Magagana po yung mga kapilya namin. Walang silbi sa harap ng Diyos. Yan ipadalahan lang ng pera. Ang dadalhan nyo ng pera, yung mga walang karapatan magtrabaho. Kung magpakilala sila, mga ministro, mga pastor, mga tagapagturo ng reliyon. Sino mas mapalad? Yung nagbibigay, binibigyan. Magsalita ang 2 o 3 tao na tumanggap ng kaloob na makapagpahayag ng salita ng Diyos. Dito po kasi, 2 o 3 yung tumanggap ng kaloob. Sa Iglesia ni Manalo, hindi na pwedeng i-apply ito. Kasi hindi na kaloob. Nagbayad sila. Pagka may bayad ang pagmiministro, hindi kaloob. Kaya hindi pwedeng i-apply. Magsalita ang 2 o 3 tao na tumanggap ng kaloob na makapagpahayag ng salita ng Diyos. Timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. At kung ang isa sa mga nakaupo ay tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil naman na nagsasalita. Yung nakikinig, pagka siya naman ang tumanggap ng kaloob mula sa Diyos, meron siyang karapatan magsalita. Halimbawa, ang ginawa ng tagapagturo ninyo, binasa yung 6, 11, 12, ayaw nang basahin ng 7 hanggang 10. Ikaw na nakaupo, basahin mo yung 7. Kaya ka muna kapatid, tumalon ka eh. Bakit tinalunan mo yung 7 hanggang 10? Kailan pa namin malalaman yan? Pero magagawa mo ba yan kung hindi nila binabasa o hindi nila itinuturo? Ang unang Korinto, Kapitulo 14, talatang 29, 30, 31. Hindi nila ini-emphasize yung Hebreo, Kapitulo 10, talatang 26, yung mga aralan sa isa't isa. Kailan mo matututunan itong 7 hanggang 10? Kung hindi ako lumabas sa Iglesia ni Manalo, kung hindi ako tumiwalag sa Iglesia ni Manalo, hindi ko mababasa yan. Bakit? Kasi may guide na lang sila may guide.
Kung ano yung ipinatuturo sa kanilang pandoktrina, yun lang ang tuturo mo. Kaya ako, pag kami, gusto kong makakita ng mga ministro ni Manalo ng time, o yung actual, tatanungin ko lang siya, magagawa mo bang magbigay ng abuloy? Ang utos, magbigay ang bawat isa. Karapat dapat ba sa panahon ng pagsamba o pagtitipon yung pagkukunwari sa pagbibigay ng abuloy? Ginagawa mo may piring ang mata ng tunay na Diyos, ha? Hindi ba nakikita ng wala kayong takot na dinadaya ninyo mga miyembro? Nananalangin pa naman kayo sa Diyos sa araw ng pagsamba. Sinasabi niyo ba? O ipinakikilala niyo ba? Kami nagkukunwari sa pagbibigay ng abuloy sa panahon ng pagsamba o pagtitipon. Dinadaya namin kayo. Ang dami nang ipasusunong ating tagapangasiwa, tagapamahala. Wala magsasabi niyan. Kala ko ang pinakatungkulin nila mangaral, magturo. Ang dami nilang hindi ituturo. Alam niyo po, saan kumukuha ng abuloy? O yung iaabuloy ng tunay ng ministro? Kasi sa Iglesia ni Manalo, galing sa tulong yung ibinibigay. Sa tunay na Iglesia ni Cristo, tunay na reliyon o sekta, saan kumukuha yung tagapagturo ng ibinibigay? Ang babasahin ko sa inyo, Gawa, Kapitulo 20, talatang 30-31. Ito pong mga talatang ito hindi binabasa. Hindi ko hinangad kailanman ng salapi o damit ng ibang tao. Alam ninyong nagtrabaho ko upang tustusan ang mga pangangailangan namin ng aking mga kasamahan. Si Apostol Pablo po, kung babasahin natin sa Gawa 18:3, si Pablo kahit saan sa makarating nagtatrabaho. Kilalanin ninyo ang inyong kinikilalang tagapagturo. Nagtatrabaho ba sila? Hindi, deklarado, walang karapatan magtrabaho pati asawa. Paano sila nabubuhay? Anong lifestyle nila? Kaya ganyan sila nagkukutis babae. Bakit? Hindi nila itinuturo ang mga talata ng Biblia. Sinasangkala lang, nagpapakunwari na waring ministro ng katwiran. Ulitin ko. Hindi ko hinangad kailanman ng salapi o damit ng ibang tao. Alam ninyong nagtrabaho ko upang tustusan ang mga pangangailangan namin, ang aking mga kasamahan. Ipinakita ko sa inyo sa lahat ng paraan na sa ating pagbabanat ng buti, matutulungan natin ang mahihina. Alalahanin natin ang sinabi ng Panginoon Jesus, mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Sa inyong reliyon, sino ang mas mapalad? Yung nagbibigay, yung binibigyan. Yung pong walang hinihahasik, umaani ng marami. Ang tunay ng ministro, tunay na tagapagturo, lumulugar siya sa nagbibigay. Galing sa kanyang kinikita sa pagtatrabaho. Sa kabila na meron siyang karapatan na humingi ng tulong. Kung babasahin mo sa unang Korinto 9:9, hindi kasi binabasa ang 15. Galasa 6:5-6, hindi binabasa ang ikalawang Tesalonica Kapitulo 3, talatang 7-10. Hindi nila binabasa ang Gawa 18:3. Kaya akala nila tama yung ginagawa nila. Kaya ako pa ang tinatanong ng mga karamihan, lalo na yung mga kaanib ng Iglesia ni Manalo. Kaya mo bang patunayan na ang aming kinikilalang ministro o tagapagturo hindi nagbibigay ng abuloy? Kaya. Bakit? Walang karapatan magtrabaho. Pagka walang karapatan magtrabaho, kahit sarili lang niya, hindi niya kayang pakainin. Lalo na yung asawa. Paano nabubuhay? Binibigyan lang ng limos. Sino nagbibigay ng limos? Mga miyembro. Baka meron pong magtanong, yung pong, bakit bukang bibig ninyo limos? Kasi maraming nagsasabi. Ituturo na natin kasi napahaba po yung pagtuturo. Binasa ko na kanina yung Hebreo, Kapitulo 13, talatang 16. Babasahin ko sa inyo aklat po ng Mateo. Kapitulo 6, talatang 1 hanggang 4, pakinggan ninyo. Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang
ang paggawa ninyo ng mabuti. Pagka sinabing gawang mabuti, alin po ang isa sa mga mabuting dapat gawin? Yung pagbibigay ng abuloy. Ang terminong ginamit dito, hindi po abuloy. Pag ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, ito na, huwag mo nang ipagmakaingay ito. Katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan. Upang malihim ang iyong paglilimos, gagantihin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Ang pagbibigay ng abuloy, ibang termino po limos. Kaya po yung nililimusan ninyo, paano makakapagbigay ng abuloy? Kaya bago nyo po ako sabihan, di ba utos ng Diyos ang magbigay ng abuloy? Tama. Pero ang tanong, yung bang utos na magbigay, magagawa ba ng kinikilala ninyong tagapagturo? Hindi. Bakit? Walang karapatan magtrabaho. Hindi po ang pinakatrabaho po nila mangaral magturo. Paano siya makakapagbigay ng abuloy? Nakalagay, bawat isa. Kung ganyan siyang umaasa sa tulong. Anong ginagawa niya? Nagkukunwari sa pagbibigay ng abuloy. Saan niya kukunin yung ibibigay galing sa tulong? Kailan niya ginagawa to? Sa panahon ng pagsamba o pagtitipon. Ang gagara ng mga kapilya, mga kapatid. May silbi ba ang kapilya ninyo? Kung ang ministro ninyo nagkukunwari sa pagbibigay ng abuloy, sino nagputos kay manalo sa kanyang mga ministro? Magkunwari kayo sa pagbibigay ng abuloy. Sino po sasagot? Kaya po, mag-aral muna kayo. Pag-aralan ninyo kung paano makakapagbigay ng abuloy ang inyong kinikilalang tagapagturo. Kung wala siyang karapatan magtrabaho. Sarili nga lang niya, hindi niya pwedeng bigyan ng pagkain. Pati asawa. Minamahal lang sila ng mga miyembro. Dahil ang mga miyembro, silang nagpapakain sa pamagitan ng bigay ng donasyon. Kaya yung mga miyembro nagkakasala sa kanilang pagbibigay ng abuloy. Kaya sumusunod sila doon sa terminong magbigay ang bawat isa. Bakit? Ang tunay na bibigyan yung mga mahihirap. Hindi po yung nakakapagpahirap. Sa inyong reliyon, ang nakakapagpahirap ang siyang binibigyan ninyo. Kaya nagkakasala kayo sa araw. Walang silbi ang mga gagarang kapilya. Bakit? Nagkukunwari sa pagbibigay ng abuloy. Huwag niyo sabihin hindi nakikita ng tunay na Diyos ang pagkukunwari nila sa pagbibigay ng abuloy. Turuan niyo muna sila. Kailangan magkaroon po kayo ng karapatan na magsalita sa inyong kinikilalang mga tagapagturo. Ito po ang aking paksang naipaksa. Kaya kung minsan nasasabi ko, walang silbi ang pagbigay ninyo ng abuloy. Dahil ang binibigyan ninyo, mga walang karapatan magtrabaho. Kung magpakilala mga pastor, mga ministro, mga tagapagturo ng sekta. Kinukonsinti ninyo ang ginagawa nila na pandaraya sa inyo. Lalo na kung iginigisa pa kayo sa sariling mantika. Marami pong salamat sa inyong lahat.